afternoon, drivers. Sige po. Hallelujah, Jesus. Tayo po tayo. Hallelujah, God. Hallelujah. Good afternoon po. Hallelujah, Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Salamat o Diyos. Oh, you're worthy, God. You're holy, Lord. Hallelujah, Jesus. Great are you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And we are ready, Lord, to worship you. We are ready, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Oh, you are worthy, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Purihin po natin ang Panginoon sa hapong ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hey. Sige po. Hey. Pwede po nating ipalakpak ang ating mga kamay. Pwede po tayong sumayaw dyan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Cause your presence is an open door, Lord. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me and my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Oh, your presence, God. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, your presence, Jesus, is an open door. So come now, Lord, like never before. Jesus, hallelujah, God, as I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. And I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know, breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So
now, Lord, like never before. Oh, your presence, God. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, your presence, Jesus, your presence is an open door. Yes, God. Oh, we want you, Lord. We want you, Lord. Oh, we want you, Jesus. Like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Believe it, Jesus. Hey, hey, hey. Oh, hallelujah, God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We declare this, Lord. I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, you made a promise, Lord. And I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, in my life, Lord. And I know breakthrough is coming in my ministry, God. Oh, in my family, Lord. Hallelujah, we receive it, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we know. And I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. As I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we believe it, God. Oh, let faith arise, oh Lord. Oh, let faith arise, oh God, in this place. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We believe it, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, God. We believe it, Lord, and we receive it, God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. How great are you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart
that is broken. Oh, great are you, Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. 'Cause it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Do we live? Oh, we live by bread. Oh, Jesus, you gave us, Lord. Oh, this is our response, God. Oh, this is our response, God. Oh, this is our response, God. Oh, Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in my lungs, so I pour out my praise. Pour out my praise. It's your breath in my lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, God. Great are you, Lord. Oh, great are you. Oh, great are you, Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit. Holy Spirit, come. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, we live for you, Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus.
thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, I will praise. And I will praise you, God. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. Yes, God. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, So we pour out our praise. Jesus, It's your breath. Jesus. So Hallelujah, we God. pour out May we appreciate, Lord, your this breath, God. So We may appreciate this breath, Lord. we pour out our praise. It's your breath. We may appreciate, Panginoon, in our that it is you, Lord. So we pour out our praise. It's your breath. Hallelujah, Jesus. So we Hallelujah, God. praise. We pour out Hallelujah, our Jesus. It's your breath. God, and this is a proof, Lord, an evidence, God, that you are not done, Lord. Na hindi pa po kayo tapos sa mga buhay namin, Panginoon. God, that may gagawin pa kayo. Lord, that may mga pangako pa po, Panginoon, na tutuparin kayo, Panginoon. Tutuparin ninyo sa mga buhay namin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaya hayaan nyo, Panginoon, God, sa mga hininga na meron kami, God, sa mga boses na kaya po naming maibigay, O God. God, sa mga pagsamba, hallelujah, Jesus, mga pasasalamat na kaya po naming banggitin, naway maibalik po sa inyo iyon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. Sige po. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba nating pasalamatan ng Panginoon? Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, for this breath, Lord. Oh, thank you for your faithfulness, God. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, because you are a provider, Lord. Oh, thank you, Jesus. You are our victory, God. Oh, thank you, Jesus. For you are great, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. At lahat, Panginoon, ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagsamba, pagdakila, Panginoon, ay kayo lamang ang tatanggap, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. 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 Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Come on! Hallelujah! Can you shout? Hallelujah! Hallelujah, Jesus! At the top of our lungs, God, we thank you! Hallelujah, Jesus! It's your breath in us! It's your breath in our lungs, God! So we praise Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen and amen. 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 Good afternoon, drivers. Amen. Good afternoon po sa bawat isa. Amen. Ayan, sige po, makakapo na po muna tayo. Ayan, good afternoon sa ating lahat po. And good afternoon sa ating drivers online. Upo na kayo. Good afternoon po sa ating online fam. Then, ayan, so welcome po sa ating youth gig
sa hapong ito. And hindi po ako yung preacher. And ayan, inayahan ko po ang bawat isa. You can still mention your friends, your families. You can share this live stream. Ayan, and samahan niyo po kami, continue to engage po sa ating online celebration din. Ayan. And ngayon, syempre, we'll continue to give. We'll continue to give po sa Panginoon. And I believe na more than the air that we breathe, no? Although malaking blessing na yon, amen? Malaking blessing na yon that we are breathing, we are alive, we have strength sa Panginoon. Ayan po, patuloy din tayong magbibigay na magpapasalamat with our resources, with our finances sa Panginoon. No? So ihanda na natin. Ayan, I once shared na yung mga nagbibigay sa Panginoon ay laging handa. So ihanda na po natin ang ating mga ibibigay sa Panginoon. Our thanksgiving to the Lord. Ayan. So you can also send stars po online and sa atin po dito. We will give maya-maya lang. So before tayo mag-proceed sa word ng Panginoon, before tayo mag-give, let us all pray once again. Father God, we thank you. We acknowledge your blessings. Lord, these blessings are from you. Lord, it is because of you, God. It is your grace to us. Lord, it is your provision to us. Lord, and salamat God, naging sapat ka sa amin, Lord, at hindi po kakulangan ito, hindi po ubos, Lord, kaubusan sa amin, Panginoon, hindi mabigat sa amin ngayon, God, na mag-offer sa iyo, Lord, dahil alam po namin, Lord, na yung pagpapala mo ay lubos-lubos, yung pagpapala mo, Panginoon, ay magpapatuloy sa aming mga buhay, to our source of income, to our allowance, Lord, to our families, Panginoon. Patuloy mo pong ibubuhos yon. We believe and we receive, Lord. As we give this, Lord, may we have a cheerful heart. May we have a grateful heart, Father God. Thank you, Jesus. We praise you. We honor you, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, bigay tayo sa Panginoon. Tayo tayong lahat. Ayan, nasa worship to the Lord. Sige, tayong lahat ay tumayo at amen. Ang tahimik. Ang tahimik. So, sige, para tuloy-tuloy na tayo at parang ubos na tayo sa oras. Ayan, so sige, let's bow our head and pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Salamat po minsan pa, Panginoon. Hallelujah, sa panibagong Sabado na naman, o Diyos. Salamat po, Panginoon. Dahil kami ay itinayo mo muli, Panginoon. Kami ay patuloy na pinapagaling mo, Panginoon. Kami ay patuloy na pinalalakas mo, Panginoon. Kami ay patuloy na biniyayaan mo, Panginoon, ng hininga, o Diyos. Salamat, 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 salamat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na dalangin po namin sa oras na to na samahan po ninyo kami. Hallelujah, samahan po ninyo ang bawat isa sa amin na narito ngayon mula dito sa harap, Lord, sa likod, sa taas, Panginoon. Maging sa mga drivers na papunta pa lamang, Panginoon. Maging sa mga nanonood online, Lord. Hallelujah, Lord, ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong pagsama, ang aming hinihiling sa aming kalagitnaan sa oras na to, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Lord, kanina pa lang sa pag-aawitan. Kanina pa lang naghihintay kami, Panginoon, na mag-start tong gig na to, Panginoon, Lord. Nawa, napapurihan ka na namin sa mga ginawa namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, nawa, natuwa ka na kung ano man yung mga ginawa namin, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa amin pong pakikinig ng inyong pong buhay at banal na salita, tulungan po ninyo kami, Panginoon. Buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Hallelujah. Kung kami man ay may mga panlalamig, Panginoon, Lord, patuloy na dalangin po namin sa hapong ito, Panginoon, na patuloy na samahan niyo kami, yakapin niyo kami, Panginoon.
Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Hallelujah. Bless niyo po ang aming word na maririnig, ang inyo pong binaba sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tawa, Lord, patuloy na tumimo ito. Magamit namin ito, Lord God, bilang aming mga sandata, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So sige, bago tayo mo po, sige, basahin muna natin yung salita ng Panginoon. Ayan, sa Mateo chapter 4, verse 4, sabi dyan, ayan, may English po ba? Ayo, English. Ayan. Sabi dito sa Matthew 4, verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So sige, pwede na tayo mo po. Ayan. So praise God. Ayan, so Happy New Year pa po sa akin. Ayan, so Happy New Year pa po sa aming buko family. Kung may maririnig man kayong mga tumatahol dyan, ay ipagpasensyahan nyo na po. Kami po ay nagse-celebrate pa po ng New Year. Ayan, so, ayan, patuloy na napakabuti po ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi naman sa katabi natin, mabuti ang Diyos. Yan, napakabuti po ng Panginoon. Amen. So bago tayo, ayan, para tuloy-tuloy na tayo at maubusan tayo ng oras, ay, yun nga, binasa ko sa Matthew 4, verse 4, sabi dyan, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So, ano na yun, no? Mensahe na yun sa atin, di ba? Package na yun. Parang pwede na akong mag-pray, umupo na tayo. So, hindi na, joke lang, no? So, ito pinamagatan ko siya na, living in the Word. Yan. So, kung mapapansin nyo, merong naka-slash. Yan. Living in the Word. So, I-explain ko bakit ko in-slash yung L at bakit ko pa nilagay kung in-slash ko lang din. Yan. Living in the Word. So, kung mababasa natin tong Matthew 4, verse 4, nasa ano pa rin pala tayo, nasa series pa rin tayo ng In the Beginning Was the Word, ano? Yung last week na napakinggan natin kung tayo narito, kung tayo nakapanood ng live, no? Tayo ay may topic ngayon na tungkol sa Word of God, amen? So kung narinig natin si Ate Joy, no? Praise God, narinig nyo. Wala kasi kami last week, ayan. So pero alam ko na meron mga mensahe na ang Panginoon sa bawat isa sa atin na nakapakinig sa message po last week na alam kong na nangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. At nawa mangusap muli ang Panginoon sa atin. So diyan sa tagpong ito sa Matthew chapter 4, kung babasahin natin siya sa simula, ang Panginoong Jesus dito ay nag-fasting, ne? Kung mababasa natin siya, si Jesus dito ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. So, siya ay gutom na gutom, di ba? Di ba kung iisipin natin, 40 days and 40 nights, napakatagal na panahon, no? Na wala siyang kain, wala siyang inom, no? At nagpipray lamang ang Panginoon. So, sa tagpong ito, ang Panginoong Jesus ay gutom na gutom. Gutom na gutom yung ano niya, yung physical na pangangatawan niya. At sabi dito na nilapitan siya ng Diablo. Nilapitan siya ni Satan. Now, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God," sabi dito, "tell these stones to become bread." So sinabi niya, sige nga, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. So dahil sa ginawa ng Panginoon, sa kagutuman ng Panginoon ng panahon na yon, lumapit yung tempter, lumapit yung Diablo. Sabi dito, na-realize ko, no, kapag may mga ano tayo sa physical na pangangatawan natin, may mga needs tayo. Napapansin nyo ba na laging umaatake yung kaaway? Napapansin nyo ba yun? O ako lang? Di ba? Halimbawa kapag gutom na gutom ka, di ba? Kapag nag-fasting ka, di ba naranasan natin mag-fasting? Kapag nagfa-fasting ka, di ba ang daming tukso? Di ba? O kaya kapag nandun ka sa point na magpipray ka na, tapos biglang darating yung tukso, o kaya nagde-devotion ka na, di ba? Di ba may mga pumapasok na tukso, na dumarating yung mga tukso, yung halimbawa na nagfa-fasting ako, or yung etong week na to, no, yung gagawa na ako ng outline, nakaupo na ako, naligo na ako, nag-ready na ako.
Nung uupo na ako biglang, Mami, pengi ako water. Gaganon yung anak ko. Alam, parang, anak. Di ba? Tapos, nung mag-ano na ako, magsusulat na ako ng nagsusulat pa lang ako ng date pa lang. Tapos biglang yung anak ko na naman, manggugulo na naman, Mami, love Mami. Yung mga ganun na natagpo. No? So, hindi ko naman inaano na, alam niya na yan. So, di ba, may mga tagpo sa buhay natin na kapag may mga needs yung pangangatawan natin, may mga gustong ipagawa ang Panginoon sa atin, di ba? Laging umaatake yung diablo. Laging aatak yung diablo para tuksuhin tayo. Para matukso tayo. So dito sa tagpong ito, sa kwentong ito, ang Panginoon ay gutom na gutom. Gutom na gutom yung physical niyang pangangatawan. Pero, sabi sa verse 1, hindi ko na nailagay dyan, sabi dyan, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So, ang Panginoong Jesus dito ay punong-puno. Nag-uumapaw siya ng banal na spirito. So, dahil siya ay nag-fasting, dahil siya ay nag-pray ng matindi, no? Siya ay punong-puno. No, nililad siya ng banal na spirito. No, sinasamahan siya ng banal na spirito. At doon sa tagpong ito, kung mapapansin natin na yung tinukso siya ni Satan, nasabi niya diyan, sige nga, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. So sinabi ng Panginoon diyan na hindi lamang, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kakakabiyak yung kape. Hindi ka lang nabubuhay sa tinapay. But on every word that comes from the mouth of God. Kundi, sa mga salitang, namumutawi sa bibig ng Panginoon. So, hindi lang tayo sa kanin nabubuhay. Dahil kanin po yung pinakaano natin. Hindi lang sa itlog. Hindi lang sa hotdog. Amen. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. So, itong tagpo lang na ito yung kinuha ko siya. So, kung babasahin natin siya ng tuloy-tuloy, ay 3 beses siyang tinempt. 3 beses siyang tinukso ni Satan. Kasi alam ni Satan na may kailangan yung katawan ng Panginoong Jesus. Kailangan niyang kumain. Gutom siya. So, the temptation he gave to Jesus is relatable to the temptation of Adam and Eve. So kung nabasa natin, sino yung mga sumasabay sa Bible reading? No? Ako ay mahabol. Pilit na humahabol. Yan, so medyo malayo-layo yung hinahabol ko eh. Nasaan pa ba lang ako? Nasa chapter 15 pa lang ako. Sorry guys. Ayan, so nasa 30 plus na tayo, Tama po ba? Ayan, 30 plus na. So ang haba pa, parang 15 pataas pa yung hinahabol ko. So, the temptation he gave to Jesus is relatable to the temptation of Adam and Eve. So, relate yung pagtukso ni Satan dito kay Jesus, sa tinukso, sa pagtukso niya kay Adan at kay Eva. So, anong ginawa ni Jesus nung tinukso siya ni Satan? Di ba sinabi niya dito, kinote niya yung totoo. Kinote ni Jesus yung truth. Sabi niya doon, nasusulat, sabi niya gano'n, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So kung titignan natin yung response naman ni Adam at ni Eve nung sila ay tinukso ng diablo, so binaliktad nila, binaliktad na perverted yung truth. So mababasa natin sa Genesis 3 chapter 3 verse 3 to 4. No, sinasabi nila doon na hindi namin pwedeng hawakan, kainin, o hawakan man lang kasi kami ay mamamatay. So, di ba? Kung mapapansin natin doon na nawala yung mismong word ng Panginoon, so dinagdagan nila ng kung hahawakan man lang na mamamatay kami. So wala naman sinabi ang Panginoon na kapag hinawakan nyo to mamamatay kayo. Di ba sinabi lang ng Panginoon, huwag ninyong kakainin. Huwag ninyong kakainin. So dinagdagan ni Eva. Sa mga babae talaga, So mababasa din natin sa Old Testament, sa Deuteronomy, basahin natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, sabi dyan, he humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kung mababasa natin yan yung kinote ng Panginoon nung tinukso siya ni Satan. So nasa Deuteronomy. Kung babasahin, kung titignan natin siya na
si Jesus nagbabasa. Nagbabasa siya ng mga sinulat ng mga propeta noon. Noon, binasa niya. So, hindi lang niya binasa, kinote pa niya, ginamit niya para malabanan yung tukso ni Satan sa kanya. Amen? Kung nagigets niyo po ba? Yung mababasa natin yan sa Deuteronomy 8:3, no? Yung kinote ni Jesus kay Satan. So when Jesus overcame temptation, He overcame by identifying Himself in God's Word. Nung na-overcome ng Panginoon yung tukso, na-overcome niya na kailangan pala kilala niya yung sarili niya. Dapat pala, itong mga words na to, amen, identifying Himself in God's Word. Amen. So number 1 dito na sinulat ko, hindi ko na po naipasa sa teacher. sa teacher na. So sabi dito, by quoting from the Old Testament, Jesus is validating the author of the Old Testament. No? By quoting from the Old Testament, Jesus is validating the author of the Old Testament. So Jesus says in this passage that the words He is choosing to live by are God's words. So namuhay ang Panginoon, no? Pinili niyang mabuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Amen? So this means Jesus is not looking at the Old Testament as words of men. So hindi niya sinasabi na, sinulat to ni Moses, iko-quote ko to. Hindi. No? Iniisip niya ng Panginoon na nabubuhay siya, na kinote niya to, na tinitignan ng Panginoon itong mga Old Testament na to, itong mga sulat na to, na ang Panginoong Jesus yung nagsulat. Nakukuha po ba natin? Na-explain ko po ba ng maayos? So Jesus views the Old Testament as the very words of God. So hindi tinitignan na si Moses yung nag-quote nito, hindi, ang Panginoon yung nagsasalita sa bawat mensahe sa Biblia. Amen. So today, we have manuscript of the Old Testament, po, that older than Jesus, no? This means we can go back. 'Di ba si Jesus binalikan niya yung kinote ng Panginoon, yung ibinaba ng Panginoon dun sa Old Testament. Binalikan niya, nagamit niya. Amen. So ngayon sa panahon natin, pwede rin pala nating gamitin kahit na yung mga nasa Genesis 1:1 pa, yung mga sinauna pang mga sa Biblia, no? Pwede rin pala natin siyang gamitin bilang ating mga instrumento. Amen. So ako na-amaze ako dun sa pagbabasa natin, sa pagba-Bible reading natin. No? Na-amaze ako. Ngayon lang, hindi naman sa tagal-tagal ko na naging nagbabasa, sabi ko, wow, napawaw ako. Kasi nung binabasa ko siya, nung nagsasalita ang Panginoon sa mga lingkod niya, kina Abraham, kay Adan at Eva, parang napaka nagsasalita yung Panginoon mismo sa'yo, personally. Amen. Naiyak tuloy ako. Nakaka-amaze. Hindi mo yung, mababasa mo lang siya na nakasulat, hindi eh. Diba? Nagsasalita ang Panginoong Jesus personally sa mga lingkod niya. At sabi ko, grabe, last ko kasi nabasa kanina yung kay Hagar, no? Na yung tatakas na si Hagar para, di ba, nabuntis siya, tapos aano na siya, sasaktan siya ni Sarai. Tapos nung tatakbo na sana siya, tatakas na siya, nung biglang nagsalita yung Panginoon sa hinarangan siya. Imagine, no? Imagine na kahit na yung magiging kaaway ng mga Israelites, no? Yung father na magiging kaaway, nangungusap yung Panginoon sa kanya. So, tapos nakita ko na, grabe pala yung pangungusap ng Panginoon. Kung kanina nga kumakain ako, sabi ko, nangingilabot ako. Nakaka-amaze. Na yung mismo, ano kaya yung feeling na maririnig mo mismo? Yung salita ng Panginoon. Yung magsasalita sa iyo mismo, sa harapan mo, yung face-to-face mong makakausap yung Panginoon. Kasi dun sa tagpong yun, nagkaroon ng conversation ang Panginoon tsaka si Hagar. Nagkaroon sila ng conversation, hindi, kasi ganito po, ganito, ganyan. Tapos hindi, bumalik ka, magpaalipin ka, ganito, ganyan. Imagine. Tapos nung nagbasa ako sa bandang Revelation, nagrabe pala yung tinig ng Panginoon. Para siyang, thunder, parang siyang yung umaagos na tubig, yung sa talon. Diba kung grabe? Nagigas niyo ba yung pagkakagrabe ko? Diba? Grabe yung boses ng Panginoon. So, what more pa kaya kung maririnig natin yung mismong salita ng Panginoon? Amen. So,
So yung balik nga ako dun sa kanina na hindi nagbabago yung power ng salita ng Panginoon. Ne? Hindi nagbabago. Kung noon, powerful sa Old Testament, nagagamit ng mga propeta, nagagamit ng mga lingkod niya. Ne? Ngayon, pwede pa rin. Kasi minsan naaano na lang nagkakaroon na lang ng word of God. Parang normal na lang. Parang nag-chat lang yung kaibigan mo. Parang ganun mo lang siya mababasa. Parang walang impact. Nawawalan ng impact sa bawat isa sa atin na hindi natin iniisip na may power, na may kapangyarihan ang bawat salita. Na kapag binasa natin siya, kailangan nararamdaman mong may kapangyarihan yung salita ng Diyos. Amen. So hindi ito yung mga superpowers ng mga superhero na alam natin. Kaya katulad ni Superman, di ba? Di ba si Superman minsan or meron siyang times na manghihina siya. So yung power ng Panginoon, yung power ng salita ng Panginoon, kailanman hindi nanghina. Kaya kahit na 2,000 years ago na lumipas, ganun pa rin, fresh na fresh pa din yung salita ng Panginoon. Hindi siya nanghina, hindi siya nawalan ng kwenta, hindi siya nilumot. Fresh na fresh pa din. At may kapangyarihan ang bawat salita ng Panginoon. Amen. Tapikin mo yung katabi mo, may kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Sa kaya gamitin mo. Gagamitin mo. So, kung powerful ito noon, it's still the same now. Same pa din. Yung kapangyarihan na bawat salita ng Panginoon. So, hindi nagbabago. Amen. Hindi nagbago at hindi magbabago. Ayan. So, the second point centers upon the authority of God's word. No, naturally, the author of a writing also present the authority of a writing. Halimbawa, ako yung author ng isang libro. Halimbawa, ito na lang. Halimbawa, Rise Up Women. Ako yung author nito. 'Di ba? Meron akong authority sa sinulat ko. Amen. Nagigets niyo po ba? Kung ako yung sumulat nito, syempre, ako may authority ako. Hindi mo siya pwedeng ipangalat ito nang walang authority ko. Ganon. So, gusto ko makita dito na ang Panginoon, siya yung sumulat. So, hindi mo siya literal na sumulat ng kamay niya. Amen? Pero siya yung author ng Biblia at meron siyang authority sa bawat mensahe dito sa Biblia. Amen? Sa bawat salita sa Biblia. So, merong authority yung Panginoon. Meron siyang power. Meron siyang power dito sa bawat salitang ito. So, it is God's word that defeats Satan's temptation. Ito yung salita ng Panginoon na nagumapi. Na nag-defeat doon sa temptation ni Satan. Amen? So, meron akong 3 points na hindi ko na pero yung verse na nasulat ko, sabi dito sa una, God's word, so note na lang natin, no? God's word gives us direction. Amen? God's word gives us direction. So, mababasa natin yan sa Awit chapter 119, 105. Yan, so your word is a lamp for my feet, a light on my path. So, alam ko, memorize natin ito, no? Yung Panginoon, yung salita ng Panginoon, isang tanglaw, no? Lamp, liwanag, sa ating mga paa. Na kailangan, kung saan ka lumalakad, dapat bitbit mo yun. No, kahit nasa kadiliman, nagbibigay yun ng direction. Na kapag dadaan ka doon sa madilim, kailangan meron kang tanglaw, meron kang liwanag. Amen? So, pangalawa, God's word is the weapon against darkness. Yun, so mababasa naman natin sa Ephesians 6, chapter 17, sabi dyan, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen? So yung sword of the Spirit, yung binigay ng Panginoon sa atin na panlaban natin, yung sword of the Spirit, which is the word of God. So ito yung nagdi-defeat, no? Ito yung weapon natin against darkness. Amen? Ito yung kailangan maging sandata natin. Amen? Yung salita ng Panginoon. Yung pangatlo, sabi dito, God's word has power. Yung sinasabi ko kanina, no, may kapangyarihan. So sa Hebreo chapter 4 verse 12 sabi diyan, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirits, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the
So, the word of God is alive and active. Mas matalim pa daw po ito sa anumang sandata na double-edged sword. May mas matalim pa siya. Na kapag tinamaan ka, di ba kapag minsan, si pastor kapag may nagsasabi siyang salita ng Panginoon, minsan nasasaktan tayo, di ba? Di ba? Ay, ang sakit nun. Di ba? Kapag may mga salita na talagang tatama sa atin, napakasakit. Napakasakit, mas matalim pa siya. Sa dalawang side by side na talim. Amen? So, God's word has power. Meron itong kapangyarihan. May kapangyarihang magbago sa buhay mo. May kapangyarihan na palakasin ka. May kapangyarihan na pagalingin ka. Amen? May kapangyarihan ng bawat salita ng Panginoon. So, tatlo yon. God's word gives us direction. God's word is the weapon against darkness. And God's word has power. Amen? Na-note po ba natin? So, sabi dito, kung ang salita ng Diyos ay ginamit niya bilang isang tool natin to live for the... kung ang salita ng Diyos ay ang tool natin, to live for the kingdom of light and overcome the kingdom of darkness, then we should focus on its importance in our life. No, kailangan natin i-focus kung ginamit yun ng Panginoon para ma-defeat si Satan, pwede rin pala natin siyang gamitin. Para kung ano man yung mga temptation, kung ano man yung mga tuksong lalapit sa'yo, magagamit mo siya. So sabi dito, read it. Basahin mo siya. Read it. No, hindi mo lang siya babasahin, syempre, i-cherish mo siya. So cherish it. O, pangatlo, train with it. And lastly, use it. Amen? Sabi mo sa katabi mo, use it. Kaya ka minsan nagagapi ka kasi hindi natin ginagamit. Eto lang tayo, read it, chine-cherish mo, na-train ka, tine-train mo to, pero hindi natin ginagamit. So ngayon, use it. Amen? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng panghihina. Nawawalan tayo nanghihina tayo spiritual. Kaya nagagapi tayo ng temptation. Natatangay tayo ng mga tukso ng mundong ito kasi hindi natin ginagamit yung salita ng Panginoon. Kasi binasa lang natin, chinerish natin, pero hindi natin ginamit. So ngayon, this time, kapag may mga darating na tukso sa'yo, use the word of God. Amen? Use the word of God as your weapon. Kasi sabi kanina, God's word has power. May kapangyarihan. So sabi dyan, don't underestimate the power of God's word. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't underestimate the power of God's word. Huwag mong maliitin yung simpleng sinabi ng Panginoon na hindi kita iiwan, ipababayaan man. Amen? May kapangyarihan yon na hindi ka niya talaga iiwan, ni pababayaan man. Yung mga simpleng sinabi ng Panginoon sa Biblia na nakakala natin parang simpleng letter lang, pero may kapangyarihan yon. No, wag natin maliitin. Amen? You can literally hold it in your hand. Embed it in your heart. And live it with your life. No? Mamuhay tayo. Kagaya ng title natin kanina, sabi dyan, Living in the Word. So bakit ko, explain ko na kasi. Bakit ko nilagay pa yung L, tapos ginanong ko pa, slash ko pa. So kasi, kailangan nating alisin yung L na yon. So what is this, no? Ano yun? So ito yung lust of the flesh. Pinag-isip ko na mabuti to. Tinanong pa sa asawa ko, ano ba yung lust? Ano pa? Nag-google pa ako. Amen? Kasi kung hindi mo aalisin yung L na yon, you are living in the world. Amen? You are living in the world, which is punong-puno ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Amen? Yun yung mga tinukso ni Satan sa Panginoong Jesus. Amen? Yung lust of the flesh. No, kasi gutom na yung Panginoon. Sinabi, sige na, gawin mo nga tinapay ito. Kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay itong mga batong ito. Kaya ba ng Panginoong Jesus yun? Kaya niya. Kaya niyang gawin ng tinapay yun. Kahit ngayong mga buhangin, kaya niyang gawing fruit salad. Pero hindi siya nagpatukso. Hindi siya nagpatukso. Bagkos, kinote niya
yung salita ng Panginoon para labanan yung tukso sa Kanya. So ngayon, sa oras na to, nawa kung meron man papasok o darating na tukso sa bawat isa sa atin, pwede ba natin na gamitin yung salita ng Panginoon? This time, gamitin natin. Huwag nating, i-relax lang natin yung Biblia natin, buksan natin yung mga Biblia natin. May nakita nga ako na kapag daw, nakalimutan ko na yung isang post, na baka kasi hindi mo daw binubuksan yung Bible mo, kaya parang hindi mo naririnig yung salita ng Panginoon. Parang gano'n. Baka daw kapag dahil hindi mo naririnig, baka hindi ka nagbabasa. Baka hindi mo binubuksan yung Bible mo. Or binubuksan mo nga, pero baka hindi mo pala ginagamit. Amen. So nawa, ngayong oras na to, gamitin mo. Use it. Use it. So wag na po nating yakapin yung kasalanan. Wag tayong magpadaig ng tukso. Napakarami pong tukso. Napakarami pong tukso. Resist it. Amen. Use the word of God as your weapon. Tinutukso ka na wag ka nang umattend. Dito ka na lang, sa barkada na lang. Pasyal na lang tayo. Amen. Nawa, yung sa pagbabasa natin sa Bible reading, magkaroon po tayo ng time. I encourage you, magkaroon tayo ng time. Siguro ilas natin yung pagmo-mobile legend natin ng 20 minutes. Tapos yung 20 minutes na yon, magbasa ka. Amen. O kaya sa work mo, bago ka mag-start, di ba? Magbasa ka muna. Bago ka matulog, magbasa ka. Di ba? Pag yung every 5 minutes na gagamitin mo sa bawat oras na free ka, is napakalaking bagay. Amen. Basahin mo salita ng Panginoon. So, I encourage you all na magbasa ka. I-cherish natin yon. Train with it, and use it. Pasiga tayong lahat ngayon ay tumayo. Kagaya nung nabasa natin kanina, don't underestimate the power of God's Word. There is a power in every God's Word. Hallelujah. Ngayon, pwede natin sabihin na, Lord, I am living in the Word. Hallelujah. 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 Sige, patuloy tayo. Kung meron man mga tukso sa buhay natin ngayon, na alam mo na tinutukso ka ng kaaway sa part na yan, come on, resist it. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pwede mong gamitin yung mga salita ng Panginoon para labanan yung mga lusts of the flesh. Pwede mong gamitin as your weapon ang bawat salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nga, Lord, patuloy ngang mamuhay kami sa iyong mga salita, O Diyos. Patuloy na mamuhay nga kaming bitbit namin ang mga salita mo, O Diyos. Lord, dalangin ko po sa bawat nakarinig ng mensaheng ito ngayon. Lord, I pray na patuloy kaming mamuhay, Lord. Nabitbit namin ang bawat salita mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Na kahit na ano man yung dumating sa aming buhay, Lord, meron kaming sandatang gagamitin. Meron kaming sandatang panlaban. At yun, yung mga salita mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napaka makapangyarihan ng iyong salita. Nalikha mo nga itong mundong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo, Lord. Ano pa yung hindi mo kayang gawin, Lord? Ano pa yung hindi mo kayang bigkasin? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon.
Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for this message, Lord. Thank you for this message. Salamat, salamat, salamat na hindi lamang kami sa tinapay dapat mabuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig mo, Panginoon. At nawa, Lord, panghawakan nga namin ito, Lord God. Panghawakan nga namin, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa oras na to. Salamat sa pagsama mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa bawat drivers na narito ngayon, Panginoon. Lord, I know na hindi po ito aksidente. Hindi po aksidente na narito kami ngayon. Hindi po aksidente na narinig namin itong salita mo. Lord, ito po ay plano mo. Marahil meron po sa amin na naging struggle ngayon. Marahil meron po sa amin ngayon na natutukso, Panginoon. Lord, patuloy na samahan po ninyo kami, Panginoon. Marahil meron po sa amin nang hihina ngayon spiritually, Panginoon. Lord, meron po sa amin ngayon na sinusubok ng kaaway ngayong taon na to. Meron po sa amin na tinutukso through sexual desire. Lord, I pray, Lord. I pray na malabanan po namin ang lahat ng ito, Panginoon. I pray, Lord, bawat youth, bawat kabataan, bawat young adults na narito, Lord. Malabanan po namin ang bawat tuksong ibabato sa amin ng dyablo. Oh, hallelujah. Masyakararabahan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, rarabakan, darararaba, syakararabababa. Oh, rararaba, syakararababababababa, kandararababa. Oh, raraba, syakararabababababa. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa hapong ito, O Diyos. Hallelujah. Tunay na ang mga salita mo'y may kapangyarihan, Lord. Salamat, Panginoon. Nawa, magkrema ito sa aming mga puso. Nawa, Lord, kung mas nasaktan man kami sa bawat salita, nawa, Lord, tulungan po ninyo kami, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa hapong ito. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. Sige po, minsan natin purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. 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 Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Lydia. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Thank you. Thank you, Jesus. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy na ang inyo pong pagpapala ay sumabawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, samahan kami ng inyong mga salita sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. At Lord, inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon. Thank you. Lord, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang lahat ng papuri. O, tanging kayo ang tatanggap, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you. We honor you, Lord. This we pray